Pumunta ako sa ibang bansa para lang sa trabaho, pero ang puso ko may ibang misyon pala. Dear Ate Jo, akala ko trabaho lang ang haharapin ko sa Dubai. Akala ko pera lang ang misyon ko. Pero ang totoo, natagpuan ko rin doon ang isang taong hindi ko hiniling, pero ibinigay sa akin sa tamang panahon. Ako si Laika, 28 years old, caregiver sa Dubai, breadwinner, walang love life, walang oras sa pa-cute, puro overtime at video call sa pamilya. Ang priority ko lang, makaipon at makauwi ng may naipundar. Doon ko nakilala si Chris, isang nurse na bagong lipat sa flat na tinitirhan ko. Tahimik, mabait, at higit sa lahat, laging handang tumulong kapag hirap ako sa trabaho. Pero Ate Jo, hindi ako madaling magtiwala, lalo na sa lalaki. Iniwan ako ng ex ko noon sa Pinas habang nagpapakahirap ako abroad. Kaya kahit mabait si Chris, may pader akong hindi agad kayang gibain. Minsan, tinanong niya ako, bakit mo laging nilalayuan ang mga taong gusto kang alagaan? Hindi kinasagot. Isang gabi, habang nasa ER siya para sa duty, tinawagan niya ako. May aksidente raw sa ospital. May pasyenteng lumaban, nasugatan siya. Walang hibang pumasok sa isip ko, kundi, paano kung mawala siya? Paano kung hindi ko nasabihing mahalaga na siya sa akin? Doon ko na-realize, takot man ako. Hindi ko na kayang isantabi ang nararamdaman ko. Pagkabukas, nagluto ako ng paborito niyang adobo. Himintay ko siyang umuwi. At sa simpleng dinner namin, sinabi ko, hindi ko man agad nakita. Pero ikaw pala yung sagot sa mga dasal kong akala ko'y para lang sa pamilya ko. Ngayon, Ate Jo, magkasama kami ni Chris. Wala pa man kaming kasal o bahay sa Pilipinas, pero buo na ang pangarap naming dalawa, na sabay kaming uuwi, sabay din kaming magmamahalan. Matapos ang ilang taon sa Dubai, pinili naming umuwi. Magtatayo sana kami ng maliit na klinik, sabay naming pangarap yon. Pero hindi namin inakalang mas mahirap pala ang laban dito sa Pilipinas. Lalo na kapag pag-ibig ay kailangang ipaglaban, hindi lang sa problema, kundi pati sa pamilya. Pagdating namin sa Pilipinas, excited kami. May ipon kami, plano at tiwalat sa isa't isa. Pero hindi ganun kasimple. Ang pamilya ni Chris kontra sa akin. Hindi raw ako pantay sa kanya. Caregiver lang daw ako. Walang degree. Hindi raw ako karapat-dapat. At ang sakit, Ate Jo, hindi galing sa mga estranghero. Galing sa pamilya ng lalaking mahal ko. Lumamig si Chris. Hindi siya bumibitaw. Pero kita sa kanya ang bigat. Pinipilit niyang i-please ang pamilya niya habang pinoprotektahan ako. At ako naman, unti-unting bumabalik sa dating takot. Baka iwanan na naman ako. Isang gabi, umuwi siyang tahimik. Hindi na kami nag-usap buong gabi. Kinabukasan, iniwan niya akong may sulat sa lamesa. Patawad kung kailangan kong mamili, pero hindi kita pinipili ngayon kasi hindi ko pa kayang saktan ang pamilya ko. Gumuho ang mundo ko. Lumipas ang buwan. Umiwas ako. Nag-focus sa sarili. Nag-aral akong muli. Nagsimula ng maliit na food business. At isang araw, nagpakita siya muli. Hindi para bumalik agad, kundi para humingi ng tawad. Ng totoo, walang halong pagdududa. Sabi niya, hindi mo kailangang hintayin ako. Pero gusto kong patunayan na kaya kong lumaban ngayon. Hindi kami agad nagbalikan. Pero unti-unti, bumuo kami ng bagong tiwala. Minsan, hindi sapat ang pagmamahalan. Kailangan din ng lakas ng loob na panindigan ang pinili mong mahalin.